wala ng tama, lahat ay mali. Pag ikaw ba'y nagsauli ng 100 milyong piso, may pagsisisi at hindi ka pinilit, hindi restitution, sinauli mo yung mga nakamal mo, 110 million, hindi ito kabayaran o restitution. Huwag niyong gagamitin restitution, nalilito kayo. Pag sauli, voluntary, na merong pagsisisi, it's not part of restitution, ang korte ang mag-restitute. Ganun pa man, everybody happy. Pero hindi ibig sabihin, salba ka na. Bakit hindi po nagsasalita ang Senado at nawawala at hindi nagpapakita, hindi pumapasok si Senator Ronald Bato de la Rosa? Anong ginagawa ng mga kasamahan nitong si Senator Bato patungkol dito sa pag-aresto kung meron mang warrant? Sino magsaserve ng warrant? Marcoleta, why are you not speaking up? Senator Escudero, sino may mga abogado dyan? Mga Cayetano siblings. Para dalhin sa korte, para maging malinaw kasi kung hindi magiging haka-haka. Ben Tulfo Fun Filter. Kontra po kami sa lahat ng uring panlalabis, pananamantala, pang-aabuso, pagpapabaya at labis na kasakiman. Nino man sa kapwa at sa taong bayan o sa bansa. Sa bansa po natin, hati na po tayo. Merong gustong manggulo, merong nag-uudyok, merong ginagalit, merong labing makikinabang habang may kaguluhan, may kalituhan. Inuudyok yung tao magalit. The more nagagalit yung tao, the more nawawala ng kumpiyansa sa kasalukuyan kung sino man nakaupo, regardless kung sino man ang administrasyon. Kasi meron pong nabubunyi, may kalituhan, may walang katiyakan at gusto po nilang magkagulo, nawala ng sinasabing tiwala sa sistema. Hindi po ako sa administrasyon, wala po ako sa posisyon, independente po kami nagsasalita. Do not associate me sa mga Duterte o Marcos, posisyon, administrasyon. Ang pinanilbihan po namin ay isang taong bayan, pinakikita po namin, kapakanan ng tao bayan, we the sovereign people of the Republic of the Philippines deserve more. Doon sa sinasabing serbisyong binibigay ng gobyerno, yung gobyernong pinagtatrabaho natin, pinasasweldo natin, niluluklok natin, binibigyan natin, sila, tayong amo, sila ang mga manggagawa natin. Pero ba't baliktad? Kailan ba natin nakita yung mga boss na nagpapasahod sa kanila? Sila ang naninilbihan. Sila ang nag-a-apply ng trabaho. Sila ang kinukuha natin. Pero sila, mga suwail. Di ba nakakagalit? O magalit kayo sa sistema at kaguluhan. Mag-iingat po kayo. Namamawis-mawis na bang anit mo ba to? Nagtatago ka, nanunood ka. Pakita ka. And yun lang. Magbigay ka na ng pahayag. Huwag naman yung parang sinususpense mga mga tao. Kaya gano'n ang situation. Bakit hindi po nagsasalita ang Senado para magbadalaw ng query or katanungan sa Korte Suprema para maging malinaw kung nga ba'y meron ng warrant kay Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at sino pong mag-serve niyan? Walang nagtanong sa Korte Suprema, kaya ang Korte Suprema wala pong gagawin. Kung wala magtatanong, wala pong sasagot. So, saan manggagaling ang katanungan? Sino ba dapat mag-initiate ng action? Alam ba naman yung taong bayan? Kauri niya sa Senado, kayo magagaling ng mga senador, questionin nyo para magkaroon ng linaw. Dadaan pa ba sa korte o diretso ibibigin na natin? Pagkatapos, sige, tulad ng nangyari kay PRRD, diretso na. Kasi kung hindi, this is the deja vu. Marami pong magagaling na mga abogadong mga senador dyan sa Senado na gusto kong hamunin na sabihin na Senator Marcoleta, why are you not speaking up? Senator Cayetano, Senator Escudero, sino may mga abogado dyan? Mga Cayetano siblings. Para dalhin sa korte, para maging malinaw kasi kung hindi magiging haka-haka. Sa kapakanan ng taong bayan, we the sovereign people of the Philippines na hindi po sa ilalim ng ICC. Unless kung ito'y hinahand over na natin, hindi na magsasalita ang korte, magkakaroon ng maraming agam-agam. Nagpahayag na po ang Senate na hindi naman po siya pwedeng arestuhin sa loob ng Senate. Pero wala pong sinasabi pagdating sa labas kung isa-serve yung warrant. Bago po tayo tumingin sa epekto ng problema, tingnan po muna natin. Yung kay PRRD na dala sa Hague, and then dahil na-transport na siya, moot and academic, there's nothing you can do. Nasa pangangalaga na po siya ng ICC sa The Hague, Netherlands. Itong kay Bato, sino po maglilinaw? Ang Korte Suprema po dapat. Ang Korte Suprema hindi naman po magbibigay ng pahayag o pronouncement patungkol doon sa legalidad ng pag-aaresto kay Bato. Kung talagang merong mag-i-inquire at linawin doon sa ating Supreme Court, ako po bilang isang journalist asking question,
itong nangyayari ngayon dito, hanggat wala pong magbibigay po ng query or katanungan na dadalhin sa Korte Suprema kung nga ba'y ito pong legalidad na warrant of arrest, kung meron nga ba. Kasi ang dami pong nagsasabi, nandiyan po yung DILG. Lahat sinasabi, ganun din po yung ombudsman na wala namang kinalaman o pagdating po rito sa pag-aaresto, kung meron mang warrant, ito po si Senator Bato de la Rosa na kasalukuy nagtatago, hindi nagpapakita. Ewan natin kung nagtatago or talagang sige magtago lang or ayaw niya or baka may sakit. All these things, ito po'y haka-haka na ng mga tao. Hindi po natin nalalaman kung ano ba talaga. Sa Senado, sila din po, wala po silang ginagawa. Ngayon, ang Korte Suprema, hindi naman po magsasalita yan, hindi magbibigay ng pahayag kung walang katanungan or hinihinging linaw kung nga ba itong si Bato de la Rosa isa-serve yung warrant. Hindi ba dapat sa hukuman idaan muna? And then sasabihin, stop, we will exhaust all legal remedy. Bago yan, standby lang muna kayo dyan, ICC. Hindi na pwede nangyari nung nauna. Walang nagtanong sa Korte Suprema, kaya ang Korte Suprema, walang inquiry, wala pong gagawin. Kung wala magtatanong, wala pong sasagot. So, saan manggagaling ang katanungan? Hindi po pwede manggagaling sa balita na sasabihin ng DILG, kanselado ng passport, ginagawa at pong balita. At sino ba magkakansela ng passport? Hindi ba DFA? Dapat ang DFA nagsasalita. Pero sino mag-effect ng arrest? Hindi ba DILG? Sino ba dapat mag-initiate ng action? Alam ba naman yung taong bayan? Kauri niya sa Senado. Kayo magagaling ng mga senador, questionin nyo para magkaroon ng linaw. Parang wala nang tama, lahat ay mali. Pag ikaw ba'y nagsauli ng 100,000,000 piso, may pagsisisi at hindi ka pinilit, hindi restitution, sinauli mo yung mga nakamal mo, 110 million pesos, bakit siya sabihin? Ang dami-dami mong nanakaw, yun lang siya sa uli mo. Parang wala nang tama. Kaya nga nasasauli, kaya maging state witness. And at the same time, may susunod pa ba yan? Of course, dapat may susunod pa yan. Kung baga, pinagkaubayan mo na sa korte na dadalhin sa Sandigan Bayan at kung sino man yung, sige na, sinasauli namin tong pera na to. Para naman binabalik na namin sa kaban ng bayan. Hindi ito kabayaran o restitution kasi kung ano pang makikita ng korte, kung ako'y pagbabayarin, yan na yan. Sige, gagawin din namin. In short, parang sitwasyon kasi kung minsan makikita sa tao, pag ginawa mong tama, mali ka pa rin. Pag ginawa mong mali, mali ka pa rin. Pag wala kang ginawa, mali ka pa rin. Nagsauli ka pa. Nasaan ba talaga? Yun po si Alcantara, nagsauli ng 110 million pesos lang. Ang tanong, nasaan pa yung iba? Bahala na ang korte dyan. Kumbaga, bond money yun. Kumbaga, parang hindi naman yan suhol. Sige, siguro magdating natin, pakinggan po natin si DOJ Secretary Frederick Vida sa kanyang mensahe. Pagdating dito, ayan po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Goben para po sa tatawaran ng kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para paunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Pagkatapos din po nito, gagampanan na naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash out itong halagang nasa akin. Patay na naman kay Senator Marcoleta dyan pag ginamit yung restitution. Huwag niyong gagamitin yung restitution, nalilito kayo. Pag sauli, voluntary, na merong pagsisisi, sinauli mo voluntarily, it's not part of restitution. Ang korte ang mag-restitute. Pero ganun pa man, everybody happy. Voluntarily, sinosurrender yung mga nakamal ng pera na mula sa kapan ng bayan. Pero ang restitution, abay, tayo ka muna. No, it's a voluntary surrender. No, binibigay mo yan. Don't say 300 million. It's a commitment that he will return na kanyang unlawfully obtained from an anomalous flood control project stated in a particular case. Pero, pangit pakinggan pag restitution. Sinauli mo yan. Pero, teka muna, dadaan ka pa rin sa proseso ng korte. Baka may tinatago ka pa dyan. Sigurado ka yan lang sa 300. Pero, that's a good beginning. May pagsisisi ka. Voluntary mo sinasauli. Kaya magsasalita ka na, tell all ka na. Pero hindi ibig sabihin, salba ka na. Hayaan natin gumulong ang korte. Pagkatapos niyan, sa 300. Papagani. Sige, gaganin natin sentensya mo. Nagsauli ka na ng 300. Medyo, ilang bilyon bang nabulsa mo?
So, dahil nagsauli ka ng 300, hindi ka pa ligtas. Meron pa. Teka muna, may kabayaran ka pa. Siyempre, may pananagutan ka sa hukom. Kung ano yung pananagutan mo, mababang sentensya dahil nagsauli ka, dahil may pagsisisi ka sa ginagawa mo at ayaw mo nang ito'y bate na sinasauli mo. Voluntary, huwag natin pangit pakinggan restitution kasi legal term, korte lang ang pwede yan. Ini-impose upon you. Wala pa namang ano. Pero kung yan, tinatanaw ng restitution, okay rin na parang restitution, kabayaran. Hindi. Sinasauli mo dahil sobra-sobra yan. Parang, meron pa ba? Kasi kung meron pa, teka muna, nasa napunta? Teka muna, hirap hanapin yan. Baka mamaya sabihin, mahal na hukom, wala na po, yan lang po. Ako po'y nasa sa inyo na mo, humihingi na po ako ng kapatawaran. At ito sasabihin ko na si ganare, si ganyan, si ganyan. Ito mga review sa akin. Sa atin, gusto lang natin makita. Magsauli kayo. Pero iba pa yung sasabihin ng hukuman. Pag kayo nasentensyahan, iba pa rin yung kabayaran yung sasauli mo. Ako naman kasi nagsasabi lang dito. Anyway, kung ginamit yung word restitution, uneasy ako. Pag sasauli mo yan, iba pa rin yung sinabi ng korte, I therefore sentence you this and this, and you have to pay the following amount. Iba pa yun sa korte. Iba to, volunteer to. Sinasauli. At hindi pa hinahanap at inuobliga kang bayaran mo. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.